Tanungin natin ang mga eksperto. Yan. Okay. Una, syempre, yung tungkol sa buhay-buhay, Dr. Love. Ayan, brother. Thank you. Maraming salamat, Ate Kuring. Alam mo, ang babae na may asawa, alam ng lahat ito, ha? Bago bumitaw yan sa isang relasyon, marami ng pinagdaan ng hirap yan at pagtitiis bago mag-decide na iwanan ng kanyang asawa. Yan ang katotohanan. Now, Manny, nakikita natin ngayon ang resulta ng ginagawa mo sa klase ng pamumuhay mo. Yung pag-inom mo ng alak, pati yung pamilya mo, yung pinakamalapit mong pamilya, nawawala na rin sa iyo. Sumusuko na. Alam mo bang napakahirap sa puso ng isang ama na makita na lumuluha ang tatay mong 72 years old dahilan lamang dun sa uri ng pamumuhay mo. Ibig sabihin, samang-sama ang loob niya, parang wala siyang nagawang tama sa'yo. Pero ang katotohanan, it was your decision to be like this. May pagkakataon pang baguhin ang lahat, Nani. Ayun, may pag-asa sa pagbabago. Ayun, kay Dr. Love na galing mismo yan, ha? Pwede ba niyang paalisin, Attorney Karen, yung kanyang anak pag hindi na niya talaga matiis? Kaya niyang paalisin yung anak niya doon sa poder niya, di ba? Oo, Ate Kuring, tama ka dyan. Kasi sa batas natin, ang obligasyon ng mga magulang na suportahan ng kanilang mga anak ay hanggang dun lang sa minor de edad. Oo. So, lampas-lampas na talaga yung obligasyon ng iyong ama na suportahan ka. Kaya talagang ngayon, pabigat ka na sa kanila, pwede ka na talagang paalisin. At isa pa, dapat ikaw na ang sumusuporta dun sa mga anak mo. Nung nalaman ko ngang may mga anak ka at asawa, naisip ko na meron kang pagkukulang sa batas. Kasi sa family code natin, ang asawa kailangan sinusuportahan ng kanilang asawa. So kayong mag-asawa 50-50, dapat sinusuportahan niyo yung isa't isa. Pero ang mga anak ninyo, may obligasyon kayong suportahan sila at paaralin sila. Kaya dapat talaga hindi kayo puro painom lang ng inom. At syempre, Ate Kuring, siguro yung isang tanong din sa akin kanina, hindi ba meron ba pwedeng i-file kay Manny dahil nga umiinom siya lagi or lasinggero daw? Sa batas naman kasi natin, wala tayong pwedeng i-file. Kaya delikado nga, sabi nga ng iba, dapat siguro may batas against alcoholism dahil daw nakaka-addict ang alcohol. Pero ang malungkot dyan, wala talagang pwedeng magpigil sa'yo. Ikaw ang kailangan tumulong sa sarili mo. At marami kasing pwedeng mangyari na gawin mo pag nakainom ka ng alcohol na maaring magdulot sa mga kaso na ifa-file sa'yo. So halimbawa na dito, yung simple na lang, yung pag-inom in public, may mga syudad na may ordinansya na pinagbabawal ang umiinom in public o sa labas. Pangalawa, may mga ordinansya din, katulad ng sa Quezon City at San Juan, na pagka wala kang suot or kahit nga topless lang, pwede kang arestuhin. Ay! Oo, at may multa maghubad, yun. May Manny. multa, may pagkakakulong. So talagang iwasan mo na yun. Kahit sabihin mo bumibili ka lang ng alak, kahit hindi ka palasing at wala kang suot na pang itaas, pwede kang maaresto sa mga ibang syudad na may ganong ordinansya. Kaya mag-ingat ka talaga. At syempre, yung talagang paglalabas at meron kang naaabalang mga kapitbahay, pwede kang ma-file ng civil code na private nuisance or sa criminal code naman, unjust vexation. So talagang iwasan mo na yung pag-iinom. At pagkatapos marinig ang lahat ng pagbabanta ni Attorney Karen, iinom ulit si Manny. Pero totoo lahat ang sinabi ni Attorney Karen. Lahat ng mga kasong yan, Manny, pwedeng isampa sa'yo. Totoo yan, ha? Kaya huwag mong idadaan sa inom, ha? Yung mga payo-payo sa yung yan, katotohanan yan. Ito ngayon ang pinaka-interesante sa akin, Doc Camille. Because it is not always they can do it by themselves. Di ba? Kailangan may tulong galing sa medical. Okay, paano ang rehabilitasyon? Okay, unang-una no, pag sinabi natin ng isang tao ay nalulung sa alak, hindi lang ito sinasabi nating simpleng addiction. Maaring ito, kaakibat nito, yung tinatawag nating depression. Kasi tatandaan nyo ha, pag umiinom kayo ng alak, hindi siya nakakakalimot ng problema. Lalo siyang nakakapag-depress. Kasi yung
epekto ng alcohol, mas matindi ang magiging depression after ng tama ng alak. Kinaumagahan. Yes, kinaumagahan. So, ano mangyayari ngayon dyan, Manny? Kinakailangan tayo ng tinatawag nating psychological intervention. Malaki na ang nagagawa ng pamilya mo dahil sinusuportahan ka. Pero kulang yun. Kailangan talaga determinado ka na gusto mong magbago. Kasi kung hindi ka magbabago, walang mangyayari dito. Aabot tayo na talagang meron kang tinatawag na alcohol intoxication disorder. Pag nagkaroon ng ganoon, maaring hindi lang ito yung sabihin mo magiging tuliro ka, or maaring umabot sa punto na kaya nagtatawag na amok, yung hindi ka man gumagawa ng mananakit na ibang tao, pero magwawala ka. Pangalawa, hindi pa pwede rin na sasabihin natin na bigla-bigla yung pagtigil mo ng pag-inom ng alak. Kasi may mga ibang tao, once na tumigil, lalo nagkakasakit. So, kaya yung iba, ang ginagawa talaga, halimbawa, nasanay ka na isang bote ng gin buo sa isang araw. Ang pagtigil niyan, kumisan every hour, isang kutsara lang, or tapos hanggang sa umabot na isang kutsara na lang ng gin sa isang araw, tapos hanggang sa tumigil ka. Pero may setbacks yun, Ate Kuring, dahil kasi kumisan, 2 to 3 months after, magugulat ka na may cravings uli. Kaya dun malaking factor ang support system ng pamilya niya na para sasabihin, oh, ayan ha, kailangan magtrabaho ka para makalimutan mo na yung pag-inom ng alak. Ganun ang dapat. Ayun.